Okay, good day sa inyong lahat. This is Justin Talk News PH at magandang araw din sa ating mga OFW na nandyan sa Middle East ngayon. Ingat lang kayo. At bago tayo magsimula, I would like to request, kilambing lang ng konti. Paki-like naman, paki-press yung like, then share this video if you like this video. Then if you are new to this channel, paki-subscribe naman. At kung gusto nyo ma-notified or any podcast that we're going to have in the future, paki-press lang ng notification bell. So you will be immediately notified. So ito, umaksyon na naman si Matibag. Ngayon, kinakasuhan si actually nagkaroon pa ng investigation, then after that nagkaroon ng pagpa-file ng kaso diyan sa DOJ. Then after that, pwedeng mag-file ang DOJ ng case. At ang unang step, ipapatawag sina yung inakusahan, ipapatawag para isusupoy na para imbestigahan. So sino ba ito? Si Congressman Leandro Libiste. Sipin mo, kahapon charge ni Boeing ng plunder. Ngayon, dinidemanda na naman iimbestigahan sa kasong human trafficking daw. At kasama dyan ay si attorney or secretary Paras, Ching Paras. So nakikita natin kung saan ang tumbok ng pamahalaan na to gamit ang NBI. Ngayon, alam naman natin na si Jing Paras, napaka-staunch opponent ito kay BBM. Talagang ito, isa sa mga lumalaban talaga sa administrasyon na to. Naririnig natin siya sa kanyang sariling channel at alam natin kung anong posisyon niya. Kasi siya ay dating advisor, political advisor ni President Duterte. At kaibigan talaga ito ni President Duterte. At kasabay niyan si Leandro Libiste, ang tinutumbok na involved sa isang human trafficking activity. Na itong human trafficking activity daw was organized or hinahanda para ipain kay Ralph Recto, yung executive secretary natin. So, nakita natin lumawak itong awayan ng dalawang taga Batangas. Si Ralph Recto, matagal na nila away ito. At yung mga Ligarda Libiste. Ito particularly si Leandro Libiste. So humantong na sa ganito. Ganito ang pangyayari. Hindi sila nakontento doon sa sinampa nilang kaso na plunder kay Leandro Libiste, si Ralph Recto. Siyempre, sino bang nag-impluensya ng ombudsman? Sabi ni Boeing, hindi daw pang politika ito. Pang ano pala yan? Pang ano yung ginagawa niyo? Hindi yan pang politika. Ikaw, hindi ka ba politiko? Ombudsman Boeing. Ang una mong kategory is a politician. Hindi ka naman dating nagpa-practice talaga ng batas. Kung hindi, ikaw ay ombudsman. Kung ikaw ay isang kongresista. Diba? Nakalimutan mo yata. So, ikaw ay isang politiko na binigyan ng posisyon as an ombudsman na mayroon kang mission na binigay sa iyo ni Bangag. Kahit na medyo alanganin yung qualification mo, kung titingnan natin, hindi ka talaga qualified, pero ikaw pa rin ang in-appoint dyan.
kasi mayroong purpose. Ayan ang pagprotekta ni Bangag at ang kanyang mga cohorts. Particularly ito si Sina Ralph Recto. So ganyan ang nangyari. Kaya itong mga charges ni Leandro Libiste kay Ralph Recto, sinuklian si Leandro Libiste ng mga kaso na ito. Kasi weaponized naman talaga ang ating mga departamento tulad ng ombudsman. Hindi naman natin madinay yan. Kita mo yan? Mauna pang makakulong si Loren Ligarda kaya ni Tambaluslos. Oh. So, ang charge nila human trafficking daw. Dahil meron daw recruit si Leandro Libiste, isipin mo sa mura niyang edad, na bata pa yan eh. Kaya ba yan? Kaya ba niya yan? At si Jing Paras na mga babae, 5 babae daw yan na pinangakuhan ng 5 million. Silang lahat siguro, 1 million sila bawat isa. At ito daw na rescue. Parang itong itong script na to, ginagamit ito rin kay Mike Defensor, di ba? Ganyan na ganyan. So ibig sabihin, kung sabihin mo human trafficking, yung mga babae niya nakakulong, parang white slavery style, na hindi makalabas at nire-rescue daw ng NBI. Di ba? Di ba gasgas na yung na yan? Script na yan? At script ni Matibag yan. Kasi ang sa press con, si Matibag talaga nagsalita. At bukod sa human trafficking, sinabi pa ni Matibag na ito, destabilization. Dahil executive secretary na yan gusto nilang sirain. Napaka wow talaga na katuwiran. Isipin mo, destabilization daw yan. Dahil si Ralph Recto, executive secretary, gustong sisirain ang image sa publiko. Sirang-sira na yan sa PhilHealth pa lang. Nga inabswelto nga yan ng ombudsman, di ba? Yung paglipat niya ng pera galing sa PhilHealth, ilang billion ba yun? 60 billion? No. May nangyari bang kaso? Pagdating sa ombudsman, kulang daw sa ebidensya. Kaya dinismiss yung kaso. Wala na siyang kaso ngayon. Kaya ganyan, kung paano gagamitin yung mga departamento. At ito ngayon, itong NBI na, alam naman natin kung saan ang anong tinatayuan ng NBI. Talagang aso. Silang naghahanap ng paraan para maipit yung mga kalaban. Yung impeachment ni BP Inday Sara, sino bang nagsasabi na may assassin daw na after 6 months daw pangalanan na nila yung assassin, di ba si Matibag? Ano bang sabi ni Aimee sa kanya? Bumalik na lang kayo after 6 months kung makakuha na kayo ng pangalan ng assassin na sinasabi ninyo. Di ba? Ito na naman siya ngayon. Talagang kailangan nasa center of attraction siya lagi. Tulad nitong pangyayaring ito, na siya talaga ang nagpahayag na yan ay destabilization dahil executive secretary. Pangalawa lang yan sa Pangulo. At gustong sirain ang imahen ang pagtingin sa kanya ng publiko. Ang pagtingin nga sa kanyang publiko, kurakot din siya si Ralph Recto. Kaya huwag mo na isalba yung imahe na yan. Ito, siyempre, sumagot si Leandro Libiste. Wala kaming pakialam sa pambabae ni Ralph Recto kasi ito daw ang ipain kay Ralph Recto at siguro gagawing iskandalo. Yun daw ang sabi ni Matibag at nasa mata daw nila yan kasi na-rescue daw nila yung mga babae. Ibig sabihin, pinilit pala yung mga babae. Dahil human trafficking At bakit nakasama si Jing Paras?
Dahil si Jing Paras talaga masugid na kritiko ni BBM at ang lahat ng mga politiko dyan sa hanay ng mga tuta ni BBM. Kaya sinama mo na siya. So, klaro na purely pamumulitika yung ginawa ng administrasyon na to. At Cebu, yung nagsasalita, hindi pamumulitika itong ginawa namin. At hayaga namang sinagot ni uh, Loren Ligarda, Senator Loren Ligarda, yung sinabi niya na walang politika daw. Kasi nagsalita si Loren na ever since hindi ako na-involve sa mga kontrobersya with regards to pundo. Kaya malinis ang pangalan ko, yun ang sabi ni Loren. Yung parata nga na 10 billion, 10 billion ang nawala sa pamahalaan dahil nga dyan sa solar plant or solar power plant or solar farm na ginawa ni Leandro Libeste. Not, siguro, ang ibig sabihin ni Boeing, yung mga taxes na hindi nabayaran, na 10 billion. Tapos sabi ni Loren, wala namang, ba't i-charge kami ng plunder? Wala namang pera ng pamahalaan na ginamit namin. Sarili naman nilang investment, sarili nilang perang ginamit. Parang Marcolita style din ang ginawa ni Boeing. Private funds, tapos yan, yung solar farm na yan, dumaan naman sa DOE. At inaprubahan ni DOE. Nagkataon na yung DOE secretary ay si Alfonso Cusi, na vice chair, na chairman ngayon ng PDP Laban under ni President Duterte. So, kunik-kunik, di ba? Jing Paras na political advisor ni President Duterte at ito naman si Alcosi na chairman ngayon ng PDP Laban. So nakita natin ang koneksyon. At dito naman sa kay Leandro Libeste dahil nandiyan sa kanyang Cabral files. Di ba? Yan ang dapat linabas na lahat na ni Leandro Libiste yan. Siguro nagdadalawang isip din siya dahil maraming masagasaan ng mga kasama niya mga congressman. So ngayon, yun ang nangyari. Dahil sa mga pronouncement ni Leandro Libiste yan sa kongreso, kaya iniipit din siya. Kasama na si Loren Ligarda. Dahil si Loren Ligarda ay nasa minority at lumalaban din diyan sa Senado, diyan sa impeachment trial ni BP Inday Sara. So, kitang-kita natin na ang intention talaga para iharas, patahimikin ang mga nagsasalita laban sa pamahalaan. Kung ipahayag mo yung disgusto mo sa pamahalaan, sigurado bibigyan ka ng kaso. At ito na ang nangyayari diyan kay Leandro Libeste at ngayon kasama pa si Jing Paras. Human trafficking. Kasi daw may babae na rinirecruit para kay Ralph Recto. Nakakatawa. Yung isa, si Leandro Libiste, napakabata pa para planuhin yan. At si Jing Paras, hindi ko naman narinig yan na saka may edad na yan si Jing Paras eh. Gagawin pa niya yan. Saka wala yan sa label ni Jing Paras na gagawin yan. Di ba? Saka kita mo naman sa personality ng tao eh. Pwede kay Tolentino noon, di ba? Tolentino na issue sa kanya yung kapanahon ni Noynoy. Buti nga nang lumipat siya kay President Duterte, hindi yan na issue. Yung ginawa niya doon sa Laguna, na babae rin yun eh. Nagpasayaw ng babae yan sa isang parang stage show. Stage show yata yun. Maraming nanonood na mayang Pilipino, mga bata pa yung iba. Parang kampanya yun nangyari. Kaya na-issuehan nga siya. Ang laking issue niya noon ni Tolentino. So ganyan na yung
issue na yan. So, ang sunod natin pag-usapan, itong tungkol nga dyan sa pagtaas ng yung ito, si Tolentino, minensyon ko na sa kanya yung pangalan. Kanina yung pangalan niya, regarding nga dyan sa 85 pesos na increase sana ng buwanang sweldo ng ating mga manggagawa na nagkaroon ng hindi dinismiss ng RTC. Kasi may nagpetition na isang kumpanya na illegal yung pagtaas ng sweldo, sinang-ayon na naman. Kaya ngayon hindi natuloy yung pagtaas ng sweldo ng mga uh, daily wage earner na mga manggagawa sa lahat ng sektor ng Pilipinas. So yun ang nangyari. Balik tayo, ano bang 700 o 675? Parang 675 ang minimum. So supposed to be aabot na ng 670 ang 770 yata o 780 ang minimum wage ng mga manggagawang Pilipino, pero dahil dito uh, hindi natuloy kasi maraming nagrereklamo na mga employer na once i-implement niyo yan, okay lang yan sa malalaking negosyo. Pero yung maliliit na negosyo na napipilitan magtaas, magtatanggal talaga ng tao. Magtatanggal. Pag hindi magtatanggal, hindi araw-araw ang pasok ng mga empleyado na yan. Para lang ma-maintain yun sila dahil hindi kakayanin ng mga maliliit na kumpanya na magtaas ng sweldo basta-basta na lang. Lalo na ngayon na napakahirap ng ekonomiya natin, bagsak lahat. Tapos parang sabi nga ng mga employer, tama naman yan na magtaas, pero ngayon kasi wala sila sa earning space, hindi sila kumikita dahil napakahina ng negosyo dahil nga sa inflation. Bakit hindi i-check yung inflation ng pamahalaan? Hindi muna magtaas ng sweldo, tsaka na lang kung gaganda ang kondisyon ng ating ekonomiya, maganda ang takbo ng mga negosyo, bago magtaas ng sweldo. Yun ang ibig sabihin ng mga employer na maliliit. At tandaan natin, ang statistics, almost 99% ng mga kumpanya sa Pilipinas ay maliliit na negosyo. Small to medium businesses lang. Yung malalaki, walang problema kung magtaas sila. In fact, yung iba nga, mataas pa sa minimum wage ang binibigay. So walang problema sa kanila. Nandiyan na sila sa ganyang posisyon dahil kaya nila eh. Naintindihan naman natin ang intensyon ng mga manggagawa na taasan, pero hindi yan ang problema. Dapat talaga ibaba ang inflation rate natin. So, ibaba lahat ng presyo ng mga bilihin. Ibalik sa dati. Yan ang hindi masolba ng pamahalaan natin. Instead na ganyan ang gagawin, di ba ang ginagawa? Ano mangyari niyan kung sobrang ng taas ang sweldo na hindi na kayang ibigay ng mga employer na maliliit? Magsasara sila or magbabawas ng mga empleyado. Lalong malaki ang problema. Tataas ang unemployment rate. So, ang the best solution talaga is to as of today, dahil sa sitwasyon natin, hindi natin kontrolado ang presyo ng mga prime commodities, at the same time ang langis at ang krudo at ang gasolina pataas ng pataas. Ngayon medyo may balita na bababa daw yung presyo. Magkano, ilang sentabo lang yan. Hindi yan maka-apekto sa actual pricing ng mga commodities sa mga ating mga palengke. Kaya yan ang dapat i-work out ng pamahalaan. Pagkatapos niyan, kung gumanda ng ating ekonomiya, diyan na kayo magtaas. At malaking posibilidad na hindi na magrereklamo yung mga negosyante.
So ganyan lang kasimple. Ganyan kasimple ang sitwasyon paano solbahin. Kaso nga lang wala namang utak tong presidente natin dahil puro higop nga ang ginagawa. Kaya wala. Pati yung mga economic managers natin, taling-tali ang kamay, mga department dahil nga nangungutang na nga lang tayo, nagbibenta ng mga properties para lang ipuno dyan sa budget. At yung budget na yan, nanakawin din naman. Di ba? Tulad ng flood control natin. Ano nangyari? Kaya wala talaga. Kailangan talaga tayo ng bagong rehimen na marunong tumingin sa mga problema ng ating bansa. Marunong tumingin ng problema sa ating ekonomiya at yung kalagayan ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Na wala sa capacity si Bangag na gagawin yan. Dahil alam naman natin anong intensyon niya. Paglimas lang ng kaba ng bayan ang ginagawa. At protektahan ang kanyang mga ginagawa sa pamamagitan ng pag-ipit ng kanyang mga kalaban na hindi na makapagsalita at hindi na makagawa ng aksyon para ay siya ay kakalabanin. Na itong mga ginawa niyo mga kaso, even yung impeachment trial, gusto talaga niya makonvict si BP Inday Sara. So, malaking labanan pa yan. Maglalaban pa talaga. Pero hindi natin alam kung anong hantungan ito. Kung kikilos ba yung mga tao. Sabagay, marami ng rallies, pero puro peaceful rally pa. Wala nga mangyari sa peaceful rally. Niwala kayo sa akin. Mga ganyang rally, walang mangyari. Ang sabi ko nga, pag walang sasama dyan na military, walang recipe ng kasama ang military sa people power, hindi talaga mangyari ang regime change. Kailangan talaga mayroong component ng military. Whether anong gagawin nila. Hayaan natin kung anong gagawin nila. Basta kasama nila yung taong bayan. Yun ang napaka-importante. Kung magsulo din sila, natulad nila ni Gringo, yung kinakuri noon na nagkudita sila, walang nangyari. Kailangan talaga kasama ang mga tao. Tulad sa nangyari kay Marcos noon, senior, talaga kung hindi pa na tiwalag sila Fidel Ramos at saka si Enrile, hindi talaga mangyari ang people power. One. At the same way, itong kay Irap, na laglag din si Irap, na impeach, na oust din si Irap dahil nga sa people power. Pero yon sponsored ng mga oligarch. Yan naman katotohanan, sponsored ng mga oligarch po yun. Kaya ganyang kabilis ang pangyayari. Pero ito ngayon, mahigpit na hinahawakan ni Bangag at ang kanyang mga minions at cohorts diyan sa Senado at sa Kongreso at itong mga departamento. Malaking labanan yan para sa taong bayan. Ito na lang nangyari kay na Jean Paras at kay Alian Ruleveste. Na alam naman natin si Leandro talagang supporter ni BP Inday Sara yan at kay President Duterte. At dinamay pa si Kose. So, talagang maraming mangyayari next week. Kung saan papunta itong kaso na to na sinampa nila. So, wala pang full detail yung response ni Jean Paras. Sinabi lang niya na wala silang kinalaman dyan. Sa yung pinaratang yung sa amin. Reminiscent ito doon sa nangyari kay Mike Defensor. Di ba? Ganyan na ganyan. Yung ano daw niya, yung hotel daw, na hindi naman siya ang may-ari ng hotel. Yung structure doon, sila nagpapaupa, pero hindi sa kanila yung hotel na yun. Di ba? O, ganyan. Kaya hinanapan siya ng ibang butas. Nakita siguro ng ombudsman na ganyan. Diyan siya tinira ngayon. Kaya nakakulong si diyan nga sa campaign donation na galing naman sa private funds. Kapagtataka. Tapos plunder na. Sipin mo yan. Galing talaga ni Boy. Galing sa sa Bindalo. Parang si Erwin Tulfo din.
Bindalo talaga. Isipin mo yan. Private funds, makukulong ka. Plunder pa. Ang tindi. Ang tindi talaga. Sobrang galing. So, ganyan ang sitwasyon ng bansa natin ngayon. Sobrang panggigipit at mapapansin natin yung mga leader natin sa dito sa totoong oposisyon, itong mga DDS, unti-unting kinukulong. Merong nakaumang kay Ligarda, kay Loren Ligara, merong nakaumang kay Alan Peter Cayetano, yung ano na double ano daw, double issuance sa budget yata sa isang project. Hindi naman ghost project. Yun ang pinapalabas ni Lacson. Then, si Robin Padilla, yung obstruction of justice. Talagang niobra na ni Buing lahat para talagang pagtakpan o protektahan ng kanyang amo na si Bangag. So, ganyan ang nangyari ngayon sa araw na to. So, napaka di naman shocking. Alam naman natin gagawin ng administrasyon yan. So, ano lang tayo, mag-aantabay lang tayo kung anong susunod na mangyari. And I hope, kikilos na ng taong bayan. There's no other way. Mga tao na talaga ang dapat uh, bawiin ang kanilang uh, karapatan na totoong magpahayag ng kanilang sentimento na ito ay hinadlangan ng pamahalaan ngayon. Kitang-kita naman. Sipin mo, yung nagbunyag sa flood control, yun ang nakakulong. Lahat na yan. Si Jim Paras, isa yan sa nagkukomento dyan sa flood control. At si Leandro Leveste. Sila lahat yan. Si Loren Ligata, kahit nagaling sa maturity yan, marami siyang especially dyan sa marami siyang mga pahayag laban sa administrasyon at nasa minority siya. So kitang-kita natin kung saan ang direksyon ng operasyon na ginagawa ng administrasyon na to. So, siguro hanggang dito na lang tayo. This is a mabilisan lang na vlog dahil nga sa pangyayaring yan. At marami pa tayong hihintayin ng mga bagong balita at dito sa Justin Talk News Feeds, himay-himayin natin yung mga balita na yan para lalo nating maintindihan at sinare ko sa inyo ang aking opinion para malalaman din ninyo. At pwede rin kayo magkaroon ng sariling opinion. But that's my opinion. So maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Feeds. And I hope before you leave this channel, paki-press ng like, share, and then subscribe. Paki-subscribe naman if you are new to this channel, bago lang kayo, paki-subscribe immediately. So, maraming salamat. Good day sa inyong lahat. At God bless. Ingat lang tayo. Salamat.